Oktubre at sa kanyang patuloy na patnubay at gabay sa ating buhay. Sana nakadalaw po kayo sa inyong mga mahal sa buhay noong November 1 at November 2. Kasi gaya ng sinasabi ng biro ng pare, kapag hindi kayo dumalaw sa kanila, sila ang dadalaw sa inyo. No? Di ho, joke lang yun, no? Kasi nasa piling na sila ng Diyos, no? Sila ay nasa kaharian na ng ating Panginoon. Isip nga po tayo ng isang bagay na kapag malapit ng dumating o makamtan natin, ay nagbibigay sa atin ng saya, ng sigla, ng excitement o ng ngiti sa ating labi, ngiti sa ating puso. Isip ka ng isang bagay na kapag malapit na, masaya ka, no? Halimbawa, no, yung sa akin, dahil 52 days na lang yata, no, Pasko na, yan, no? Talagang pasaya ng pasaya ang pakiramdam ko, no? Kapag nakikita ko na mga parol, ang mga dekorasyon, mga Christmas trees, no? Sumasaya lalo ang pakiramdam ko. Sa mga nagtatrabaho, kapag malapit nang ibigay ang 13th-month pay, no? Palaki na ng palaki ang ngiti, no? Sa kanilang mukha, no? Kapag malapit nang dumating ang mahal sa buhay na nasa ibang bansa, yan, no? Kapag malapit nang matapos ang anak sa pag-aaral, kapag malapit ng, ano pa ba, dumating ang loan, o kaya ang in-order, no, na binayaran. Wag muna tayong umisip ng mga kinatatakutan nating kapag malapit na kinakabahan ka. Ayan, no? Halimbawa, mga Judith, no? Judith ng kuryente. O kaya yung mga pinagkautangan mo, malapit nang dumating. Wag muna nating isipin yon. Ang gusto kong isipin lang natin, isang bagay o tao o karanasan na kapag malapit na, masaya ka. Yan, no? Pero sana, sa ating narinig na ebanghelyo, merong magpapasaya sa atin na magbibigay sa atin ng saya na sa unang pagbasa ang sabi, magbibigay ng mahabang buhay kapag tayo daw ay tumutupad sa kautusan ng Diyos. Pero sa ebanghelyo, meron pang mas masaya doon. Meron pang mas masaya sa mahabang buhay. Ano yon? Yung kapag malapit ka ng mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Malapit ka ng makarating sa kaharian ng Diyos. Sana maging goal or source of joy and excitement natin kapag alam nating palapit na tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya lang kasi, ang karanasan ng tao, imbes na habang tumatanda, lapit ng lapit, no? Yan, no? Ako'y lalapit, no? Minsan, layo ng layo, ako'y lumalayo, no? Sabi ng Panginoon, malapit ka na. Pero huwag kang matakot kasi ayun nga ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa atin after ng buhay natin dito. Makarating sa kanyang paghahari o kaharian. So paano po natin mailalapit o makakalapit tayo ng mas malapit, no? Hanggang sa makarating tayo sa paghahari o kaharian ng Diyos, no? Ito yung ating narinig na ebanghelyo ngayon at maraming beses na natin itong narinig. Yung iba sa atin memorize na siguro, no? Kaya magandang tandaan natin ang take-home word natin for this Sunday ay ang salitang lapit, no? You are near to the kingdom, no? Paano tayo magiging malapit na? Paano natin mapapatunayan ang ating
pagmamahal sa Diyos na magpapatunay na tayo ay malapit na sa Kanyang kaharian. Siyempre, yung lapit na tinatawag ko ay yung napakinggan natin sa Ebanghelyo, no? L-A-P-I-T, no? Una, sabi ng Panginoong Yesus, letter L, buong lakas, no? Buong lakas. Yan. All of our energy, effort, no? Ang lakas ng ating kamay at paa, ang ating mga senses, ang ating pakikipagtalastasan at pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos ay kailangang naipapakita natin sa gawa, sa lakas ng ating katawan. Kaya believe ako, no, sa mga nagsaserve sa simbahan. Alam niyo, with their energy, no, kahit na patisod-tisod na lang sa paglalakad, hirap nang umakyat sa agdan, yung lakas na natitira sa kanilang katawan ay ibinibigay nila sa Panginoon at sa paglilingkod sa kapwa. Kaya sana ang mahalin ng Diyos ng buong lakas ay mahalin din ang kapwa tulad ng sarili. Hindi yung lakas natin na uubos lang para sa sariling kapakanan, no? So letter L, lakas. Letter A, sana yung buong alaala, buong alaga, buong alay ng ating kaluluwa, no? Buong alaala, alaga, at alalay ng ating kaluluwa. Bakit? Ang kaluluwa ay hindi madaling o maaaring isalarawan. Hindi kasi ito material na bagay eh. Hindi kasi ito nahahawakan o naririnig. Nadarama ito sa kanyang kilos pero hindi mahagilap. At ang kaluluwa ay dalisay, malinis, banayad, walang mantsa ng material na mundo. Kaya ang magmahal sa Diyos ng buong kaluluwa, ang kahulugan ay mag-alay sa Kanya kung ano ang pinakadalisay, dakila at malinis mula sa ating sarili. Kaya sana alagaan, alalayan, at ang alaala ng ating kaluluwa ay para sa pagsuko natin sa Panginoon ng ating kalooban upang hindi tayo ang mamayani sa mga bagay-bagay, kundi ang kalooban ng Diyos. Letter P, no? Buong puso. Hindi ba puso nga ang simbolo ng pag-ibig? Ibig sabihin, hindi ito mababaw o panlabas o pangtato lamang. Ito ay nasa kaibuturan. Ang minamahal mo ang may piling lugar sa puso. Natatangi siya doon. Ang magmahal sa Diyos ng buong puso ay ang ituring siyang walang kapantay. Pero ang Diyos ay hindi isa sa mga mahal natin, kundi ang pinakauna, ang sentro ng lahat. Hindi naman nais ng Diyos na siya lang ang mamahalin natin, pero siya ang taluktok at sukdulan ng lahat ng ating mahal, maging tao o bagay man. Kaya sana buong puso na pagmamahal sa Diyos. Letter I, buong isip. Ang isip ang bukal ng katalinuhan. Dito nakaimbak ang kaalaman at karunungan na tumutulong upang magplano, magbalangkas, at magkalkula sa mga adhikain natin sa buhay. Maraming mga tao ginagamit ang katalinuhan at isip para magplano, magbalangkas, magkalkula kung paano makaisa, makapandaya, at makapanlamang sa kapwa. Ibig sabihin, yung buong isip nila na punong-puno ng katalinuhan, iniisip nila kung paano makakaisa sa kapwa. Pero sa Diyos, sana hindi po ganon. Yung buong isip natin, ginagamit natin para magplano, magbalangkas, magkalkula
para gumawa ng mabuti. Meron akong napanood, binabawalan siya ng kanyang misis na uminom ng kape dahil masama sa kalusugan. Aba, ang galing niya. Yung maliit na baso ng kape, tinatakpan niya ng lata ng gatas na wala palang laman. Pag lumalapit yung misis niya, tinatakip niya. Sabi ng misis niya, amoy kape. Pero ang iniinom niya, gatas. Tapos, kinabukasan, yung maliit na baso niya ng kape, nasa loob ng prutas ng orange. Tinanggal niya yung laman, nilagay niya yung baso niya doon, tinakpan niya nung takip nung orange. Nung lumapit yung asawa niya, amoy kape. Gatas at juice lang naman iniinom ko. Pagtalikod ng asawa niya, yung kape nandun nga sa loob ng orange na tinanggalan niya ng laman. Kinabukasan, nagbabasa na naman siya ng libro. Yung libro, binutasan niya. At doon nakapasok yung kanyang kape sa makapal na libro. Kunwari, nagbabasa siya. Sabi ng misis niya, amoy kape. Niya, tubig lang naman tong iniinom ko. Pagtalikod ng asawa niya, pagbuklat niya ng page, kape. Ang talino, no? Ang galing. Ang galing mag-isip para maisahan ang misis. Naku, kape pa lang yun, ha? Hindi ko pa sinasabi yung, sorry, ha? Extracurricular activities. Yan, no? Ang galing magtago at ang galing magpaliwanag. Yan, no? So, ginagamit ang isip para makagawa ng masama. Mga minamahal na kapatid, panghuli, letter. Ano na yung letter na panghuli? L-A-P-I-T. Buong tao. Buong sangkatauhan. Kaya nga sabi, di ba? Ang una, yung pag-ibig sa Diyos, ng buong puso, kaluluwa, puso at isip, at ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. So buong tao, sangkatauhan. Ang isang malungkot na kasaysayan tungkol sa mga relihiyon ay ang mga digmaan at patayan na nangyayari sa ngalan ng Diyos. Mahal nila ang Diyos. Ipinagtatanggol nila ang kanyang karangalan. At dahil dito, pinapatay nila ang mga hindi kumikilala sa kanilang Diyos at hindi nagpapahalaga sa Kanya. Nagkakaroon ng mga digmahan dahil dito. Digmaan ng mga Muslim at Kristiyano. Kaya hanggang ngayon, di nagkakaroon ng kapayapaan sa Israel, Palestina, Iran, Lebanon, Syria, at iba pang mga bansa sa gitnang silangan. Nagkakaroon ng digmaan ng mga Buddhist at Muslim, mga Katoliko at mga Protestante. Hanggang ngayon, patuloy pa ang patayan sa ngalan ng Diyos. Mga simbahan ng ibang relihiyon ay pinapasabog. Pinaghihiwalay nila ang pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa-tao. Paano ba natin mapapahalagahan ang Diyos na pinapasakitan at pinapatay pa natin ang kapwa-tao na ginawa naman ng Diyos na kalarawan niya? Kaya yun po ang paanyaya sa atin. Sana mapapatunayan natin sa Kanya na tayo palapit na kapag natututo na tayong ang buong lakas natin ay ibinibigay natin para sa Kanya. Ang buong alaala at alay at alaga ng ating kaluluwa para sa dalisay na pag-aalay natin ng ating kaluluwa sa Diyos. Ang ating buong puso, isip ay sana magdala para sa atin ng tunay na pagpapahalaga, pagmamahal at respeto sa kapwa-tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaon sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-ulit, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon